Sa akin po mga kasama dito sa City Government of Calapan. Ako po ngayon ay hindi na mabait. Masama pala no ang masyadong mabait. Pero kailangan ipaglaban ko ang karapatan ng mga empleyado ng City Government at ng taong bayan. Ito'y nagsimula pa ang pagpapahirap sa atin nung nagsampa ko ng ating annual budget. Pero ngayon no, another pagpapahirap na naman po kung saan apektado ang mga empleyado at ang mamamayan ng lungsod ng Calapan. Kami po ay nag-submit ang local finance team, ang budget, ang ehekutibo ng supplemental budget number 1 sa Sangguniang Panglungsod noong October 15. At ito po ay dapat within 15 days ay nakapag-aralan ng ating Sangguniang Panglungsod. Magkaiba po ang ehekutibo at legislatibo. Ang legislative ang dapat gawin, suriin kung paano gagawin ang batas, ang mga resolusyon. At kailangan po ito ay trabaho. Sa akin po, hindi pwede na mag-credit grabbing. Dahil trabaho ng mayor na ibigay ang maganda para sa bayan. Ibigay ang pangangailangan ng mga empleyado at mamamayan. Kaya doon po lagi ako sa tama, taong bayan ang masusunod. At ngayon po ay apektado ay ang marami. Unang-una po, pinadalan po tayo ng imbitasyon October 29 na. Dapat within October 15 to October 29 ay nagampanan ito ng sanggunian na pag-aralan ang pangangailangan ng bayan. Pero ang nangyari po, dapat kung may nakitang depektibo, dapat within the period of October 15 to 29 nakapagpadala ng sulat sa ehekutibo para makorek kung anumang discrepancy at pag-inupan at nagpatawag ng committee hearing. Nakahanda na kami at naipadala kung anuman ang discrepancy na hindi nagawa ng ehekutibo. Pero anong nangyari? October 29, nagpatawag ng committee hearing sa ating local finance team. Sinabi doon na may mali. Bakit napakatagal? October 29, meron namang period para sabihin kung ano ang mali at nagpadala sana ng sulat sa inyong lingkod para may pagawa namin kung ano ang koreksyon na dapat gawin. Within the same day, ginawa ng ating budget officer yung discrepancy. Ito ay sinabit within 30 days of that day sa atin pong Sangguniang Panglungsod kay Hans de Guzman. Pero nung sabi ni Hans de Guzman, dalhin sa office ni Secretary sa record section para ito ay maayos. Pero anong ginawa nila? Walang aksyong ginawa, kundi nagharap puli, naggawa ng resolution noong November 5 na ibinabalik ang supplemental budget 1 natin na kailangan ng lungsod. Mahirap talagang maging mabait. Ayoko sumagot sa Facebook page kasi kung sino-sino lang ang sasawsaw sa Facebook page. Sinasabi lagi ang mayor ay sinungaling. Pero ang mga resolusyon at ordinansa, hindi po ako gumagawa nito. Ang mayor lang po ang nag-a-approve at nag-i-implementa dahil ito ang nasa batas. Ang mga naapektuhan po ng ating supplemental budget ay ang pamilya ng namatay na si Khalil Gibran Biron at si Mark Anthony Biray dahil matagal na silang nagpapabalik-balik para makuha ang terminal leave benefits nila at benefits ng iba nating mga nag-resign at mga nag-retired na empleyado. Pangalawa, yung ating increase
floating allowance na kasama dito ay hindi pa rin kasama. Kaya ito ang nilalaman ng Supplemental Budget 1. Increase in rata ng lahat, ang mga kailangan ng mamamayan sa ating mga health card, ang ating insurance sa ating motor vehicles, ang pagbabayad natin ng utang sa land bank, kasama din po na naapektuhan, ang tulong na gatas sa ating mga senior citizen, kasama din po dito, ang social pension ng mga non-pensioners na hindi tumatanggap dito po sa ating pong social assistance program sa senior citizen. Kahit po empleyado ng city government na nag-edad 61 ay kasama na rin makakatanggap. Hindi katulad doon na hindi sila nakakatanggap. Ito po ay kailangan dapat po sila ang gumawa ng ordinansa na dapat by October maibigay namin ang 2,000 yearly na tulong sa mga non-pensioners na senior citizen. Pero nabalam na naman po kasi dahil hindi sa maagang pag-akto ng ating lehislatibo. Ganon din po, kasama din po naapektuhan ang pagbibigay po. Supposedly, dapat ngayong araw na ito, nakapagbigay kami ng payout sa solo parents. Hindi na naman po namin naibigay dahil sa pagkakabalam ng ating Supplemental Budget 1. Kasama din po dito naapektuhan ang ating mga magsasaka at sa pagbibigay po namin mga fertilizers at seeds. Ganon din po ang pagbabayad natin ng kuryente, ang aid to public school teachers, at ganon din po ang sweldo ng ating mga city college instructor ay kasama din po dito. Kasama din po dito na maaapektuhan ng pagbibigay namin ng maaga ang city share ng ating mga public school teachers. Lagi pong sinasabi, si Mayor ang may diferensya. Palagay ko po, hindi ako ang may diferensya. Si Mayor ay ginagawa ang lahat para sa mga empleyado at sa mamamayan ng lungsod ng Calapan. Ako po ay nagtatrabaho ng 24/7. Hindi po umalis man po ako. Ako ay laging may dala na biyaya para sa lungsod ng Calapan. Hindi po ako nagpapabaya sa trabaho ko dahil nung ako'y maging lingkod bayan, itinalaga ko sa sarili ko na pagsilbihan ang mamamayan ng lungsod ng Calapan. Kasama rin din po dito ang mga gamot na ating ibinibigay. Ganon din po ang mga pangangailangan ng mga humingi ng tulong sa atin. Ang mahirap po, lagi na lang pong pinatatawag ang ating local finance team in aid of legislation. Pwede namang hindi patawag. Dapat sila'y gumagawa ng sulat na naka-address sa inyong mayor kung ano ang kailangan nila in aid of legislation. At ibibigay namin ang kailangan nila. Kailangan dokumento, report, hindi yung nag-aantay ang ating mga hepe na tagal-tagal na wala palang quorum. Ang trabaho po ng lehislatibo ay dapat Monday to Friday para reviewin lahat ang pinadadala ng executive na pangangailangan ng ating mga kababayan. Napakahirap po bang gawin? Ako ay talagang nagtataka. Hindi ako ang pinahihirapan. Ang pinahihirapan nila ay kayong mga empleyado at ang mga mamamayan. Paano ko po may bibigay ang pangangailangan nyo? Sila po ay naghihiring. Meron hong nakalagay ko noong itatakel. Pero hindi po nahaharap kung ano itatakel, kung alin lang ang gusto nila, at kung paano nila gusto laging sitahin ang ating mga department heads. Wala na pong respeto sa ating mga
ang Provincial Finance Team. Pero nung ginawa po nila, lugar pong magtanong lang, nabastos po nila at ang pinagalitan ay ang Provincial Finance Team na dapat nagtanong lamang sila dahil walang kasalanan ang Provincial Finance Team sa pagpapasa ng Provincial SP Sangguniang Panglalawigan ng ano ang ginawa sa annual budget ng lungsod ng Calapan. Ako po ay nalulungkot, pero paano ko po maibibigay ang salary differential ninyo at increase sa sweldo kung ang supplemental budget 1 ay hindi may pasapasa? Ang inyong mga differential at dagdag na sweldo ay nasa supplemental budget 2. Napakahirap bang trabahuhin? Ang dami-dami nila na dapat mag-aral ng supplemental budget 1 ng siyudad ng Calapan dahil ito ay para sa mga empleyado at sa taong bayan. Dahil ako ay kalaban nila. Ako ay nagtatrabaho hindi bilang politiko kundi isang lingkod bayan. Sabi nga, ang paglilingkod sa bayan ay dapat nasa puso, hindi kung ano ang pansariling gusto nila. Ang aking boss ay kayo, ang taong bayan, hindi kung sino yung nasa taas na kanilang sinusunod. Palagay ko, panahon na para kayo ay mamulat sa katotohanan na ang lungsod ng Calapan ay sobrang napopolitiko, hindi nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan at ng mga empleyado. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po ay talagang totoo. Hindi po ko umimik, ayoko pong magsalita dahil laging idinadaan sa Facebook. Marami pong maling balita ang kanilang ipinupukol sa inyong lingkod. Pero hindi po ganun kababa ang pagkatao ko. Kung gusto mo nila akong harapin sa harap ng publiko, kami po ay magharapan at ako po ay makakatingin ng diretso sa inyong mga bata kung ako ay sinungaling at ako ay nagtatahi-tahi ng kasinungalingan. Noon pong nagdaang gumagawa kami ng plano. Alam nyo po, ang plano, ang ating pong executive budget ay ang gumagawa ay ang mga department heads natin. Hindi po ako ito, pero kanila pong ginalaw. Tayo po ay binawasan nila sa mga proyekto na hindi naman po dapat nilang bawasan. Ito po ay nakuhanan nila ang proyekto ng ating mga inianda ng mga department heads. Almost 51 million ang nawala sa ating lahat. Ang pagpapatayo ho ng mga apartment type na nicho para sa ating mga kababayang walang mapagsuotan ng kabao ay 1 milyon ay pinag-interesan pa rin nila. Ito po ba ay makatao? Sa daming nanghihingi sa akin ng pagsusuotan ng kabaong ng ating mga kababayang naghihirap. Pero ginalaw nila ang pondo at inilagay nila sa Office of the Vice Mayor. Lagi pong sinasabi na ang mayor daw ay hindi nagbigay ng pondo sa Sangguniang Panglungsod o sa Office of the Vice Mayor. Ito po ay malaking kasinungalingan. Bakit po? Meron po laging patawag na budget call ang ating local finance team at ito po ay pinamumunuan ng ating budget officer. At may deadline, October 16. Hindi po sila nag-submit ng kanilang annual budget dahil sanay na daw silang hindi nagsasubmit. Iba na po ang mayor ngayon. Kailangan kung ano ang tinatawag ng batas, yun ay ating sundin. Sinabi po nila na
Wala. Paano wala? Ay malinaw na nakalagay sa annual budget na ibinigay namin sa kanila. Binigyan ng 77 million pesos ang sangguniang panglungsod. Ang 34,717,533.66 ay para sa kanilang MOOE. Pero anong ginawa nila? Binastos nila ang annual budget ng lungsod ng Calapan. Ang gusto nila, ang maging budget nila ay 105,378,939.10. Wala naman po silang kailangan ganitong kalaki dahil ang trabaho nila ay gumawa ng batas at ayusin ang mga resolusyon na kailangan ng city government. Ang trabaho po nila ay gumawa ng batas, hindi mag-implement ng batas. Bakit pinakialaman ang ating budget? Alam niyo po ba kung ano-ano ang mga pinakailaman nila? Sila po ay nagbigay sa akin ng Memorandum of Agreement with the Department of Agriculture para yung hinihingi ko na 109 million pesos para sa Kanubing 1 hanggang Baruyan na karsada ay mabigay sa atin. Kaya ang ginawa ko po, naglaan ako ng inisyal ng funding na 9.1 million para maipakita ko sa DA ang talagang kagustuhan ko na magkaroon ng mabubuting karsada ang lungsod ng Calapan, ang Kanubing 1 hanggang Baruyan na makinabang ang mga mangingisda at ang ating mga magsasaka. Pero anong ginawa nila? 9.1 million pesos kasama rin sa kanilang kinuha. Ganon din sa pagpapagawa ko ng mga opisina ng ating mga kapwa-empleyado na sa loob ng 24 na taon ay tinengga sa harap ng ating plaza. Kung makikita ninyo ang opisina nila ay kaawa-awa. Kaya sila ay inilipat ko. Bakit? There should be one seat of government, and that one seat of government ay dito sa Ginubatan kung nasaan ang City Government of Calapan. Inilipat ko po sila pansamantala dito po sa Hall of Justice. Hindi po ito pag-aari natin, pag-aari po ito ng Supreme Court. Hiniram ko po kasi it's about time na hindi mahirapan ang mga mamamayan ng lungsod ng Calapan sa pagpapabalik-balik sa old and new City Hall. Nakakatawa, may old and by new. Dapat, there must be a one seat of government in the City of Calapan. Kakaawa ang mga kababayan ko. Mahal ang pamasahe papunta dito sa atin sa City Hall. At yan ay alam ninyo na mga empleyado. Kaya bumili ako ng 2 bus na makakatulong sa inyo. Sino po ba ang nag-iisip ng kapakanan ng mga empleyado? Di po ba laging nandun ang Mayor Malu? At ang nakakatawa, kasama po rin yan sa inalsan ng pondo. Ganon din po, makikita nyo kung gaano kadumi ang isa nating bakanting lote. Ako po ay naglagay din ng pondo para magkaroon tayo ng sariling city motor pool para hindi pakalat-kalat ang mga equipment, mga truck natin, hindi na tayo magpapagawa sa labas ng mga nasisirang mga service vehicle ng empleyado. Pero bakit anong ginawa nila? Halagang 5 milyong piso, kinuha pa rin nila. Ganon din po ang pagpapaayos natin ng ating mga government building, land of improvement ng CGC compound, pagpapaayos
inayos po natin ang ating mga drainage canal dito. Kinuha pa rin po nila. Paano na po ang lungsod ng Calapan kung pananatili natin na ang kasama ko sa legislatibo ay ganito ang mga pag-iisip? Panahon na ho para tayo'y mag-isip. Hindi ho ako natatakot sa kahit sino. Basta dun lamang po ako sa tama. At ito po ang pangyayari. Alam niyo po ba, bakit po laging sinasabi dun sa kinuha sa aming 51 milyon, naglagay daw sila sa market escalator, market roof, market painting, zoological rehabilitation. Alam niyo po, natatawa ko dyan sa ating Bulusan Park. Gustong-gustong mag-alaga ng hayop. Wala naman tayong kapasidad at kakayahan na ating alagaan ang mga hayop na yan. Ay talagang kaawa-awa. Kung hayop na ngayon, nagiging hayop pa. Bakit? Puros mga malnourished. Noon dumating ako diyan, ay isa na ang tigre. Noong una daw ay 3. Hindi maalis-alis ang ating bulusan na mga hayop. Bakit? Ito daw ay programa ng kanyang asawa. Alam niyo ba kung magkano ang natatapong pera sa pag-maintain natin ng Bulusan Park? Para lang sa mga hayop na yan. Nainaring ako. Kasama ko silang pumunta ng siyudad ng Maynila. Kaharap si Mayor Hani Lacuna na aming idodonate na ang mga hayop na nasa Bulusan para masigit na pangalagaan. Dahil pagdating sa animal welfare law, bagsak na bagsak ang lungsod ng Calapan. Bakit gusto kong ibigay sa Manila Zoo? Meron silang kakayahan na alagaan ang ating mga hayop. Dahil sa kapabayaan nila at hindi nila sa pag-akto, natakasan tayo ng python. Ewan ko kung sino ang sasakmalin nito sa Bulusan Park. Dapat yung ating mga baboy ramo na naparami ng Manila Zoo, lahat ng matay inabot ng ASF. Ang ating tiger, pumunta kayo doon, tignan nyo kung gaano kabaldoris. Gumagastos tayo ng 1 milyong piso. Ay kung yung 1 milyong piso niyan ay ilagay natin sa mga programa para gawin nating family, team-oriented park ang Bulusan at mas sigit nating mapaganda, palagay ko, mas maraming pupunta dito. Ako po ay naggaling noon sa Calapeños, USA, kung saan ako ay naging guest speaker. At ako yung humingi ng tulong sa kanila. At sila ay nagbigay sa atin ng mga playground equipments na magagamit ng ating mga bata. Sabi, mapapakita daw nila ang Bulusan Park. Ay, hindi naman kumikita. Ay, ano bagang mangyayari sa ating mga Calapeños? Anong mangyayari sa lungsod ng Calapan? At ang nakakatawa pa po, talagang kailangan ko nung ibuhos ang nilalaman ng dibdib ko. Kasi ako ay laging dinadaan sa Facebook. Bakit hindi ako kumprontahin at sila ay aking haharapin? Natatakot ba sila sa katotohanan? Kaya, sabi ko nga po, tayo ay laging nagre-renta ng venue. Yun nung ating kalap covered court sa likod ay utay-utay ko nang inaayos. Dahil lagi tayo nagmi-meeting. Pag mainit, takbuhan ng takbuhan sa malilog sa loob. Pag umuulan, hindi magkaintindihan. Ito ay napalagyan ko ng picture, napalagyan ko ng cover, napaayos ko. Pero ang pangtapos na kailangan ko ay halagang 2 milyong piso labang para po ma-enclose, malagyan po ng air condition, at po ang mga kasamahan ko dito na nangangailangan ng lugar, ng venue ay may magamit na hindi tayo renta ng renta. Sayang ang pera
Hindi ako natatakot. Panahon na para ang mayor ay magsalita ng ginagawa sa akin ng mga konsihal at ng vice mayor ng Calapan. Tandaan ninyo, hanggang ngayon, lahat ay apektado hanggat hindi na ipapasa ang supplemental budget 1. Ang pangangailangan ninyong kailangan ng inyong pamilya, ang inyong mga salary differential, ang inyong increase in sweldo ay nasa supplemental budget 2. Ako'y hindi natatakot, kayang-kaya kong harapin ang lahat ng tumutulig sa akin sa sangguniang panglungsod. Laging sinasabi ay ako'y nagre-credit grabbing. Bilang lingkod bayan at bilang mayor nyo, hindi namin kailangang mag-credit grabbing dahil trabaho namin gawin ang mga dapat para sa mamamayan ng lungsod ng Calapan. Katulad na lamang po, noong nandito pa ho si Atty. Usang, ako ay nagpagawa sa kanya ng sulat para po sa sangguniang panglungsod. Ito po ay sa kadahilanan na marami na mga tricycle operators and drivers na talagang galit na. Bakit po sa akin magagalit? Hindi naman po akong gumawa ng ordinansa. Ako po'y tinatang ko na po itong mga ordinansang ito. Ito lang ho ay aking pinatutupad at gusto kong matulungan ang taong bayan. Sumulat po kami noong February 13, 2023 sa sangguniang panglungsod. Ito po. Ayan po. Nakalagay po dito, the Sangguniang Panglungsod, City of Calapan, Province of Oriental Mindoro, through Honorable Romel A. Ignacio. This is to request the City Council to pass an ordinance amending. Humingi po ako ng amendment sa kanina. Amending Section 9 and 10 of the City Ordinance Number 5, Series of 2010. Isipin nyo, 2010 pa ito. Ngayon ay 2024 na. Otherwise known as an ordinance enacting the Code on Tricycle Franchising and Regulation in the City of Calapan, appropriating funds thereof, particularly on the reduction of transfer fee to 5,000 pesos. Please include this matter in the next agenda of the honorable body as the same is certified as urgent by the Executive Department. Ina-acknowledge ko po ang presence ng ating honorable City Councilor Ronald Yachon para mas naririnig nila ang hinaing ng executive at ng mga empleyado at ng taong bayan. Ngayon po, ito po ay marami po akong naka-attach. Ano po? Ang hiniling ko lang naman po ay maibaba yung transfer fee ng mga tricycle na bumili ng prangkisa from 15,000 to 5,000. Pero ano po ang ginawa ng sangguniang panglungsod? Naglagay po sila ng pagbabago na ginawa lamang po nila na hanggang December ang transfer fee na dapat ay kanilang inamendahan na. Mahirap bang amendahan ang pangangailangan ng taong bayan bago ngayon sasabihin, ako daw credit grabbing? Sinulatan ko sila February 2023 pa. Pero ngayon lang nila ginawa at sila daw ang gumawa nito. Ay parang wala namang ginagawa ang local chief executive ng Calapan kundi umupo lamang at tumingin at tumingala sa langit na kung ano ang gusto ng legislatibo, ayun ang aking susundin. Ito ay hindi mangyayari hanggat nandyan ang taong bayan na nangangailangan ng tulong natin. Kaya sabi ko nga po, napakahirap po maging mayor. Alam niyo po yan. Alam niyo po, at may nagsabi pa na
pag ako ay nakaka-receive ng award, binili ko daw ng award. At mismo sa harap ng konseho, nung nakita diyan, yung aking top performing mayor, performing mayor daw naman ako, hindi raw naman nagpe-perform sa kanila. Nakakatuwa, ay ba't hindi sila mag-perform para makakuha din sila ng award? Ang award ay hindi binibili. Ito'y ginagain kung nakikita ng taong bayan ang ginagawa ng mayor. Panahon na para mamulat tayo sa katotohanan. Huwag tayong mabulag. Huwag tayong sumunod sa mga kung ano ang nakikita. Maiba na naman daw. Kailan ba na iba ang buhay ng tao kung hindi mo ito iisa-isahin? Hindi po mayaman ang lungsod ng Calapan. Marami po tayong utang na dinatnan ko na ako ang nagbabayad. Pero sa akin po, okay lang na mangutang kumpara sa kapakanan ng mga mamayan. Pero laging sinasabi, wala daw ako napagawang karsada, walang istruktura. Hindi nyo po ba napapansin na sayang ang pera ng gobyerno? Bakit? Daming-dami ng barangay hall, daming-daming multipurpose building. Bakit hindi ilagay sa maraming karsada na hindi pa nakukongreto hanggang ngayon? Wag mo i-compare ang nagawa ng nagdaang administrasyon sa administrasyon ko. Tandaan ninyo, dadalawang taon pa lamang ako, nakakatawa kung i-compare ang nagawa nila. Ako ay isang negosyante. Noong dumating ako sa lungsod ng Calapan, makikita nyo, open sa inyong lahat ang aking salin. At ako ay merong maraming hanap buhay kung saan ko kinukuha ang aking kinikita, ang aking mga binibili at ang aking pinagpapagawa. Marami akong negosyo at hanggang ngayon, hindi nyo masasabi na ako'y naging korap dito sa lungsod ng Calapan. Makakatingin ako ng diretso sa inyong lahat dahil wala akong inisip kundi ang kabutihan ng mga mamamayan. Kine-question na naman ako, bakit daw ang ating mga tulong sa scholarship dati daw ay 25,000, 25,000. Ngayon, bakit daw ay 15,000? Ito ang sasagutin ko sa mamamayan. Anong gusto nyo? Yung marami kayong matulungan na mga bata na nagsisipag-aral o dun sa kakaunti lamang? Wala na po bang karapatan ang mayor na pag-aralan ang pangangailangan ng taong bayan? Sabi ko nga po, mahirap po kung puros ang iisipin ay politika. Mamulat po kayo sa katotohanan. Mamulat po kayo. Buksan niyo po ang inyong mga mata. Dahil nung ako'y manalo bilang mayor ninyo, 3 barangay captain lang ang kasama ko. Kaya hindi nila ako pwedeng takutin at ipakita sa akin na nasa kanila lahat ang mga barangay captain. Dahil ang kasama ko ay ang mga taong bayan na siyang nagluklok dito sa akin sa City Government of Calapan. Ito ay ngayon lang ako nagsalita sa inyo kasi palagay ko ay napapanahon na. Napapanahon na ilabas ko kung ano ang nangyayari dito sa lungsod ng Calapan. Hindi po ako natatakot sa kahit sino. Dahil, bakit po? Narito po sa puso ko ang tamang pagtulong sa mamamayan. Hindi yung pakaway-kaway lang, pero nakikita mo ang iyong kababayan na naghihirap. Dapat ang gawin mo kung paano mo maleles ang gastos ng city government para maibigay sa pangangailangan ng taong bayan. Kaya pasensya na po kayo, inilabas ko po lahat ito dahil ito po ang katotohanan. Lahat po ako'y may dokumento. Kung ako'y nagsisinungaling, wala po akong dokumento. Kahit ito ay ipakita ko sa madlang lungsod ng Calapan, sa mga mamayan,
gagawa ng annual budget nila for 2024. Ngayon pong 2025, hindi na naman po sila nag-submit. Nag-submit po, sobrang laki ang hinihingi. Sabi ko, dinivided by ko, binigyan ko ng ceiling lahat ang mga departamento para dun lang sila maglaro. At kung magkapera na sa supplemental budget namin gagawin. Ang sinasabi, ngayon lang daw sila nakakita na laging nagsusupplemental budget. Abay, palagay ko sa buong Pilipinas ay ang mga munisipyo at syudad ay laging nagsusupplemental budget. There's no such thing as a perfect budget. Bakit? Ay kung walang kinikita, anong gagawin mo? Magbabudget ka ba ng over and beyond? At ito rin no ang gusto kong sabihin sa inyo. Humihingi sa akin ng malaking budget. Pero ako'y 2 taon na dito mamamahala sa lungsod ng Calapan. May ipinasa po ba sa akin ang sanggunian na new source of fund? Wala! Ang GRA po namin 2 taon na nasa kanila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin inaaksyonan. Bakit? After election na daw. Bakit after election? Natatakot na mawala na naman ng boto. Ako'y hindi natatakot dahil ang mga mamamayan ng lungsod ng Calapan ay matatalino. Bakit natin sasabihan na tayo ay walang alam? Dahil tandaan nyo, kayo ay kasama sa nagpapaunlad ng lungsod ng Calapan. Kayo po ay lahat ay nagbabayad ng buwis. Kaya kailangan ang buwis na binabayad nyo at natatanggap ko dito sa lungsod ng Calapan ay kailangan aking pangalagaan. Alam ko po ang iba'y galit na sa akin dahil hanggang kalit-litan ay aking nakikita. Pero ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. At ako po ay nagbabasa kahit ho ng batas. Hindi ho pwedeng ang mayor niyo tatang-tanga dahil alam ko na ako ay lalaitin dahil sasabihin walang alam ang mayor ninyo. Ako po ay pumunta rin sa mga seminars ng DBM para pag-aralan ko ang ating mga budget. Uma-attend po ko sa lahat para masikip ko na maayos ang lungsod ng Calapan. Kaya ako po'y naniniwala, tayo po'y magsama-sama. Panahon na. Alam ko po, ang iba dito sa inyo ay die hard. Lason na ang isipan. Masyadong iniisip kung ano ang napakinabangan nila. Bayad na kayo sa dami niyong naitulong na ibinalik sa mga ibinoto ninyo. Hindi kailangan na kayo ay magkaroon ng utang na loob dahil trabaho namin ang ibigay ang tama para sa mga mamamayan. Kaya palagay ko po, itong panahon ito, buksan ninyo ang isipan nyo. Yung ibang lason pa ay kailangan bigyan ko na ng anti-lason. Ano? Para naman mabuksan ang isipan nila sa mga naririnig. Hindi po dapat paniwalaan lahat ang nasa Facebook page. Ang sa akin po, ilagay kung ano ang totoo, ilagay kung ano ang mga ordinansa, ilagay kung ano ang mga resolusyon, dahil ito po ang aking Biblia kung paano ko pinatatakbo ang lungsod ng Calapan. Sa inyo pong lahat, maraming